Hello po guys. Part 6C na po ito, pinale. So guys, bali yung part 1 to 6, AB, yan po yung mga sequel, yan po yung mga pagkakasunod-sunod ng talagang halos crystal clear na inirelate sa isang dokumentary ng isang matuwid na mangangaral ng huling generation natin ngayon. So, ano po yan, pinaulit-ulit ko po yung panoorin. Alam ko po marami na ding nakapanood yan. Dagdagan pa po natin ang pag-research natin para madagdagan po yung preparedness natin sa nalalapit na rapture, yung unang-unang rapture po. So sinabi ko na po dun sa 6B na pagkaraka-raka, pagkatapos po ng 1,000 years at pinalaya na yung masama, yun nga pong si Satan, diyan na po talaga mangyayari yung pinaka-ultimate, yung pinaka-climax na climax ng Great Tribulation. Kasi nga po, ang mag-i-implement nun, nung maigsing panahon na yon ay si Satan, na which is, loloobin naman din po ng Panginoon na talagang mangyari. Kasi nga po, kasama talaga yan sa plano ng ating Creator sa paglilinis niya. Pagkatapos po ng Great Tribulation, di nangyayari na po lahat ng mga deception, apostasy, lahat, calamities, mga worst scenario ng mga nangyayaring mga pestilences, yung mga pagpatay ng mga masasamang anghel sa mga taong natitira. Kasi libo-libo, milyon-milyon pa po ang mga taong nandito sa lupa nun. Kasi nga po, within the duration of 1,000 years, napakarami pa pong nag-aasawa, pinapanganak, namamatay. So, ang rough estimation po ng mga tao, ng mga huling pastor at mga ngaralan generation ng huling humanity, naglalaro po sa 1 hanggang 2% lang po talaga yung mga taong may probability na talagang mapapasama pang maligtas. Kasi ibibigay daw po ng Panginoon yung opportunity na yon sa mga tao na parang pinaka-last chance para magbalik loob sa Panginoon. Sabi nga po if you don't repent, good luck na lang sa'yo kasi talagang doon ka mapupunta sa eternal damnation. Kasi nga po, ang Panginoon talaga napakabuti niya po Siya po talagang napaka-compassionate. Lagi niya pong binibigyan ng pagkakataon ng lahat ng human being para magbalik loob sa Kanya, para magpakatuwid. Kasi nga po, ang gusto po talaga ng Panginoon, lahat maligtas, walang mapahamak. Kasi napakahirap po talagang mapahama ka dun sa eternal damnation na nakahanda, na matagal nang inihanda, na para nga po talaga, ang unang-una po talagang mapupunta dun sa eternal damnation, yung po talagang masama na nagrebelde sa ating Creator. Amen. So, bali ang mangyayari nga po, ang sabi po ng dokumentary na ginawa nitong matuwid na mangangaral na to, ng last generation natin, hindi lahat ay 100% ay talagang letra por letra ay nakasulat sa love letter na iniwan sa atin, I mean ng ating Creator. Kasi may mga bagay-bagay po, may mga pangyayari po na parang hindi talaga inireveal ng ating Creator, na nakareserba po para lang sa Kanya. Ang unang-una na nga pong nakareserba ay yung pinaka vital na pangyayari yung oras at araw. Kaya po daw yan nasulat talaga na ang araw at oras ng pagbabalik ng ating Creator na talagang bababa na sa dito, na isubmit na po niya lahat sa ating Lord, God the Father, ang lahat-lahat. Kasi ang kahuli-hulihan po talagang isasubmit, aapakan ng ating Lord Jesus yung kamatayan. Yun, mawawala na po talaga yun. Kasi nga po, bibigyan ng reward ang lahat ng magiging chosen. So, mangyayari po nung pagkatapos po ng Great Tribulation na pinakahuling mga pangyayari, lilindol po ng napakalakas na hindi pa nangyari sa buong humanity mula nang ginawa ng Panginoon ang mundong ito, ang universe. So, yun po. Tapos magdidilim po, hindi po sisikat ang araw, guys. So, yan po yung parang pinaka-event na parang kung iisipin mo, nakakakilabot po talaga, guys. Tapos pagkatapos po nun, lahat po ng mga tao magsisipanginig sa takot habang lumiliwanag at nakikita sa kabilang dulo ng bahagi ng mundong ito hanggang kabilang dulo ang dakilang pagbaba ng bigatin sun.
So guys, kaabang-abang po yan. Bali, ang mangyayari po, sabay-sabay na po yun, yung time na yun, sabay-sabay na pong iniluwa na po ng dagat yung mga namatay sa dagat. Tapos, mabubuhay na po ulit yung mga natirang namatay na sabay-sabay pong i-judge ng ating God the Father. Ang magiging vindicator po nung time na yun, ang ating Panginoong Hesus. So, sabi nga po, susunod sa bawat isa sa atin, ang gawa ng bawat isa, kung paano ka nabuhay, kung paano mo isinakatuparan ng mga motivation ng ating Creator, tapos kung paano ka nagsisi, paano mo talaga tinalikdan lahat ng kaliko ang nagawa mo. Tapos ang mangyayari po nun, ang sabi po, ito pong mga pagbibigay ng mga sunod-sunod na mahalagang vital na pangyayari, ang ipinagmamalasakit daw po unang-una ng ating Panginoon ay ang nasa loob ng iglesia niya, ng kanyang church. Diyan po talaga concern ng ating Creator sa mga kasi parang pag naging gifted ka na maging pastor, na maging mangangaral, gifted ka, ibig sabihin talagang chosen ka na talaga. Ibig sabihin, alam na ng Panginoon talaga yung yes or no na mangyayari sa'yo, na final decision mo. Yung pong mga nasa loob ng church, po yan, parang kumbaga sa labas-masok, magpapakatuwid, tapos babalik ulit sa kasalanan. Parang ganun po ang pagkakaintindi ko, guys, ha. Gamitin nyo po ang discernment nyo, gamitin nyo po ang inyong discretion sa panonood nitong content ko na to, at doon nga po sa documentary na parang napakarami na pong nakapanood na dokumentaryeng to na pagkakasunod-sunod. Kasi parang nilinaw pong mabuti nung mangangaral na to. Kasi nung una nga po, karamihang tao talagang ang pagkaintindi po nating lahat, umamin man tayo at hindi, great tribulation ang hinihintay natin. Rapture po muna. Ito pong mga nangyayari ito, initial pa lang po to ng great tribulation. Marami pa pong mga mangyayari, lalabas pa yung dalawang witness, lalabas pa yung Antichrist, napakarami pang kalamidad, napakarami pang mga insidente, mga nakamamatay na pandemics, napakarami pa po, guys. Kaya ang ini-imply po nitong mga ngaral na to, pangarapin nating mapasama na agad tayo dun sa unang pag-rapture. Kasi kasama na po tayo sa paghahari ng 1,000 years na yon. Tapos after 1,000 years po, implementation na ng Great Tribulation. So sana guys nakapagbigay ako sa inyo ng maliit na life lesson and motivation ng pagkakasunod-sunod. Sana po umpisahan nyo mula part 1 hanggang dito sa number 6C na final na nitong content ko na to, na Bible verses na life coach na talagang sequel po ng pagkakasunod-sunod ng talagang mangyayari. Sabi nga po ang mga bagay-bagay na nakareserba para sa ating Panginoon ay para lang sa Kanya. So, kaabang-abang po yun. So, ito pong mga itinawid kong pagkakasunod-sunod, ito lang po talaga yung sinabi ng matuwid na mga ngaral. So, hanggat maari po, magnilay pa rin tayo, mag-research pa rin po tayo para po marami tayong hawak-hawak na mga facts and evidence na talagang hindi tayo kayang iligaw ng anumang mangyayaring apostasy na hanggang ngayon ay nangyayari na. Noon pa po mga unang siglo may mga pagliligaw na po, deception, apostasy. So yan po ang pakaingatan natin. Thank you so much po, guys. Sana po kahit maliit lang na booster makapagdagdag po itong content ko na to sa sino mang makakapanood ng content ko na to. To God be the glory po. God bless us all po. Ingatan po natin ang health natin. At higit sa lahat po, pinaka-vital na vital po, maging ready po tayo sa papalapit na rapture. Kasi yung pong susunod na pagka nangyari na yung tapos na lahat-lahat, na po yun, ibang pamubuhay na po yung mga natitira, pati yung natitirang buhay. Final judgment na po yun. Yun na po yung ultimatum. Thank you, guys. God bless us all. Always be steadfast in your faith. Always believe in our Creator and to His begotten Son. Amen. Love and peace po to all of you. Thank you so much po sa lahat ng nag-view ng profile ko. Thank you po sa lahat na nanonood, kay Comedy Man, kay mga CapCut templates ang content ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, pati po sa nagpa-follow sa akin. To God be the glory po. God bless us all po. Good health and peace po to each and every one of us. Amen.